Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua. Nawa, tayo po ay mapaalad na mabayayaan ng pangunawa at kaalaman. Dahil ang lagi po nating sinasabi, ang ating Rabbi po ay hindi nakakalimot na magbigay sa atin ng ating aral. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, alam po ninyo, nitong nakaraang mga araw, nakita po natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga pangyayari sa sanlibutan. Lalong-lalo na kapag mayroong Bible study, nawa, may natutunan tayo. Alam po ninyo, nasa mga narinig kong mga patutuo at mga komento ng ating mga kapatiran, mayroon pong ibinigay na aral ang Rabbi. Doon po sa ibinigay na patutuo ng isa po nating nanay sa assembly. Yung pong patutuo ni Nanay Imbet, na sa kanyang buhay, hindi po niya pagpapalit. Ano man po yung mangyari sa kanyang buhay sa ngayon, ang pagpapalang ibinigay na pananampalataya ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua. At dahil po doon, nang ginagawa po kanina, nang ibigay ng Rabbi kanina ang kanyang sermon, may kinalaman po doon sa narinig ko na ipinaunawa niya uli sa akin na bigyan ko ng patutuo yung sinalita ni Nanay Imbet. Dahil ang ibinigay pong aral ng Rabbi ay may pamagat na ako'y manlalakbay lamang. Ang ibig po niyang sabihin ano man po yung mangyari dito sa atin sa ibabaw ng lupa, kung matatalastas natin na ito yung hindi natin nagiging permanenteng tahanan, tayo'y dumadaan lamang sa sanlibutan. Tayo'y manlalakbay lamang. Kumaga parang tayo lamang ay dumaan o dumadaan sa kasalukuyan. Kaya sana maunawaan natin na ito yung ating temporary home, kumbaga sa English, pansamantalang tinutuluyan. Dahil ang ating tunay na magiging tahanan ay hindi pa po narito sa lupa. Bababa pa lamang po balang araw. At ito yung ating pag-asa dahil alam natin na kung tayo man ay mamatay dito sa lupa dahil nasulat na ang tao ay mamamatay minsan. At ang kasunod po nito ay ang paghuhukom. Malalaman po natin ang kwento na tayo po ay may pag-asa. Bakit? Dahil ang Rabbi po ay namatay at nabuhay na maguli. At ito'y pinatutuhanan ng Biblia na ating mga sinasampalatayanan. Dahil kung hindi po sana totoo na namatay ang Rabbi, alam po ninyo, ang paghihirap po natin dito sa lupa ay mawawalang saysay. Yung sinabing patutuo ni Nanay Imbit, mawawalang halaga. Dahil, bakit natin titiisin ang mabuhay na nagpipilit gawin ang kalooban ng Ama dito sa lupa, samantalang kabi-kabila ay makikita natin na hindi nila kinikilala si Amang Yahweh bilang Elohim at Ama. Kaya dahil dito, alam niyo po bang sinabi ni Apostol Saulo sa kanyang sermon, nung siya po'y sumulat sa mga taga-Korinto, ito pong sabi niya, Taga-Korinto, chapter 5. Taga-Korinto, chapter 15. Yan, unang Korinto, chapter 15. 1 Corinthians, chapter 15, verse 9. Ito po ang sabi. Verse 19, not 9. 1 Corinthians, chapter 15, verse 19. Now, ito po. And I believe, bagamat ito'y hindi naalala ni Nanay Imbit, maaaring ito'y ipinaunawa ng Rabbi sa kanya. Sabi niya dito sa verse 19, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa sa Rabbi, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tama po ba o mali? Tama. Dahil kung titingnan natin ang kwento, paano ba nabuhay ang Rabbi dito sa lupa? Nabuhay po siya na marangal, na nakatira sa palasyo? Nabuhay po ba siya na marami siyang mga katulong? Nabuhay ba siya na maraming mga anik-anik? Nabuhay po ba siya na hindi kinakahos? Hindi po.
Lahat po ng mga sinabi ko ay kabaliktaran dahil ang rabay ay nabuhay dito sa lupa. Maaalala natin na siya ang nagsabi. Ang mga ibon ay may mga pugad. Ang mga asong gubat ay may mga silungan. Pero ang anak ng tao ay walang mahiligan ng kanyang ulo. Meaning, hindi po siya nakagawa ng kanyang tahanan. At ang kwento wala po siyang gamit maliban sa kanyang isang tunika at isang sandalyas. So makikita natin yung payak na pamumuhay ng ating rabay. Kaya kung ang inaasahan lang natin dito sa lupa ay katulad ng buhay ng rabay, abay mga kapatid ko, kahabag-habag tayo kumpara sa mga hindi nananampalataya. Bakit? Ano po? Sila po'y nabubuhay ng marangya, sila po'y nabubuhay na parang, ito na yung huling araw nila sa lupa. Hindi po nila inaalintana kung sila po'y magkasala o hindi. Pero tayo po ay hindi ganun kung nabubuhay dito sa lupa. Bakit? Inaalala natin na baka tayo magkasala. Pinipilit natin gawin ang kalooban ng rabay, bagamat kung minsan yung mga mahal natin sa buhay ay nagtatampo sa atin o kaya nagagalit. Kaya ito pong sabi na Apostol Saulo, po, tayo ay kahabag-habag kung walang pag-asa ang pananampalataya. Kaya ang lagi nga sinasabi ng aming namatay na Pastor Isaac nung siya narito pa po sa lupa, na sabi po niya, kung gusto natin pumunta sa impyerno, sabi niya, go first class. Totoo po yun. Pero ito iniiwasan natin. Bakit? Dahil tayo may pag-asa na balang araw, magkakatotoo yung sinabi dito sa Biblia na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan balang araw. Kaya talasasin natin ang kwento ng rabay, po, sa aral na binigay niya sa atin. Para maunawaan natin ang kwento na kung ano man po yung nangyayari sa ating panahon. Isipin po natin, this is not our permanent home. This is just a temporary. Tayo'y naglalakbay lamang. Ano po? Dito sa aklat ng Korinto ulit, pero this time it's chapter 2, Pangalawang Korinto, chapter 5. Itong sabi ni Apostol Saulo. Pangalawang Korinto, chapter 5. Verse 1. Saan yung warm water leg? Ito ang sabi ni Saulo. Yung kanyang pag-asa, dahil si Saulo din. Wala akong nabasa naging permanenteng tahanan si Saulo. Nakikipamayan siya lagi. Ano po? Siya manlalakbay. Nakikipamayan siya. Walang ipinundar si Saulo. Ano po? Kaya si Saulo dito, nung siya nangangaral, sabi niya dito sa verse 1 ng chapter 5, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakong ukol sa lupa. Now, anong bahay na tabernakulong sinasabi ni Saulo? Yung ipinatayo ba ng kamay ng tao? Hindi po. Yung kanyang katawan ang sinasabi ni Saulo. Kapag daw ang tabernakulo, yung kanyang katawan, ay mamatay na dito sa lupa. Ano po? At lahat ng mga naipundar dito sa lupa ay mawala. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig po niyang sabihin lahat ng mga nakikita natin sa lupa, balang araw ay mawawala. So yung pinagpapaguran natin na pinagtatrabahuan natin 24/7, ano po? Nagtatrabaho tayo 16 hours, 18 hours a day, 14 hours o kaya 10 hours a day plus. Bakit? Para lang magawa natin yung mga pangarap natin, makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Nakalimutan natin yung kasulatan na sinasabi ng rabay. Sa Lucas chapter 12 verse 15, na ang buhay ng tao balang araw ay hindi ayon sa dami ng kanyang naipundar. Alala niyo yung kwento? Sa araw ng paghuhukom, hindi po tatanungin ng rabay kung magkano ang pera natin sa bangko. Hindi po aalamin ng rabay kung ilan ang naipatayo mong tahanan. Hindi tatanungin ng rabay kung ilan ang dami ng iyong diploma na nakasabit sa iyong dingding. Hindi po itatanong ng rabay kung hanggang saan ang naabot ng iyong mga anak. Hindi po niya tatanong yun. Ang itatanong sa atin ano bang ginawa natin? Alang-alang sa kanyang dakilang pangalan nung tayo po'y nabubuhay dito sa lupa. Yun ang itatanong sa atin. At hindi tayo kailangan sumagot. Bakit? Nasulat sa kanyang aklat ang lahat ng ating mga ginawa. Yung mga ginagawa natin para sa ating tahanan na pinagpapaguran natin 24/7 na kinakalimutan na natin ang ating Ama,
baliwala po yun. Yung mga naipundar natin ng mga anik-anik, baliwala po yun sa paghuhukom ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sinabi ng Rabay, hindi sa dami ng tinatangkilik ang buhay ng tao. Ano po, kaya talasasin natin ng kwento. Kaya sabi ni Saulo, kapag ang tabernakulum na itong katawan na ito ay mawala na sa lupa, sabi niya, mayroon naman kaming isang gusaling mula sa Ama, meaning may naghihintay daw na immortal na katawan. Yun ang sinasabi ni Saulo, na even though na itong katawan na to ay mamamatay, sabi niya, mayroon kaming hinihintay na immortal na pangangatawan, sabi niya. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan. At nasaan ito? Nasa sangkalangitan. Yun ang ibibigay ng Ama sa atin balang araw. Yun ang hinihintay ni Saulo ng kanyang panahon na hindi niya nahintay. Yun naman ang hinihintay natin sa ating panahon na maaaring hindi rin natin mahintay. Pero alam natin at the end of the day, kapag natapos ang lahat ng mga kasulatan, pag natapos lahat ng kwento, at ipinigit natin ang ating mga mata at tumunog ang huling trompeta balang araw, at ibibigay ang hudyat sa paghuhukom, umaasa tayo na balang araw, kasama tayo sa tatawagin, na magmamana sa buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya talasin natin ang kwento. Now, ipapaunawa ng Rabay dito yung mga nauna sa atin na hindi nakalimot sa Rabay, bagamat ano man yung kanilang mga naging karanasan sa buhay. Puntahan natin ang kwento dito sa aklat ni Job. Job chapter 19. Tingnan natin ang kwento. Now, alam natin si Job na isang mabuting tao, ano po? Siya isa sa pinakamayaman sa kanyang lugar. Ano po? May 10 siyang mga anak. Pero ayon sa kwento, namatay ang mga anak niya at nawalang kanyang mga pag-aari. Pero at the end of the day, ano po? Hindi nawalan ng pag-asa si Job. Ito pong sinabi ni Job. Ito'y sinabi niya nung siya po ay nagkaroon ng pigsa mula sa tuktok ng kanyang ulo at hanggang sa sakong ng kanyang paa. Walang parte sa kanyang katawan na pwede niyang, hindi masakit. Ayon sa kwento, kailangan pa niyang humawak ng bibinga para lang may pangkamot doon sa kanyang pigsa. Ganun po nangyari kay Job. At hindi po araw, buwan ang inabot ng paghihirap ni Job. Pero sabi ni Job dito sa Job chapter 19 verse 25 and 26, ito ang sabi niya, lalong-lalo na sa mga kapatiran na may mga dinaramdam sa buhay, lalong-lalo na sa mga kapatiran na may mga bagabag sa buhay. Ito po ang sabi ni Job. Job 19 verse 25. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Anong sabi ni Job? Sabi ni Job, alam ko, sabi niya, ano man ang dinaramdam ko sa buhay na ito. Alam ko ng aking manunubos, sabi niya, ay tatayo sa lupa sa kahuli-hulihang panahon. Meaning, alam ni Job na may paghuhukom balang araw. Alam po yun ni Job. Bagamat hindi kinakasaba ng panahon ni Job, pero ipinaunawa marahil ng banal na espiritu na may paghuhukom balang araw. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento ng ating mga ginagawa. Sana kasama si Amang Yahweh sa ating kwento. Gumigising sana tayo sa umaga at ginigising niya tayo. At sa ginagawa natin araw-araw, sana ando doon si Amang Yahweh sa kwento. Ano po? Kaya sabi niya dito sa verse 25, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. And then, dinagdagan niya ng verse 26. At pagkatapos na kainin ng uod ang aking buong balat, meaning pag siya namatay na at kinain na ng uod ang kanyang katawang pisikal, anong mangyayari kay Jacob? Wala na ba siyang pag-asa? Ang lupa ba na pinanggalingan natin bilang tao ay bumalik sa alabok and that will be it? Hindi po doon natapos dahil ito pong sabi ni Job. Bagamat ang ating katawan ay kainin ng uod, sabi ni Job, gayon man, anong sabi niya? Makikita ko ang aking ama sa aking laman. Bagamat kung anong laman ang sinasabi ni Job, samantalang sinasabi niya na kakainin daw itong laman na to, itong physical na laman ay kakainin ng uod, yes.
Pag tayo namatay sa lupa, tayo binaon sa lupa, ang ating katawan ay babalik sa alabok. Bakit? Ito'y uuurin and then mamamatay yung mga uod, magiging lupa. Pero anong sabi ni Job? Makikita ko uli ang aking Elohim. Sa aking laman, meaning makikita ko siya ng physical uli. Anong sinasabi ni Job? Merong buhay na walang hanggan. No? So ano man yung paghihirap ni Job, naranasan ni Job ang yumaman? Yes. Naranasan ni Job yung maging marangya sa buhay? Yes. Pero nang mawala ang kayamanan ni Job, naranasan ba ni Job ang maghirap? Yes. Naranasan ba ni Job ang magutom? Yes. Naranasan ni Job ang magkasakit at umiyak sa sakit ng kanyang nararamdaman? Yes. Pero at the end of the day, hindi ito ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Job na mangyayari sa kanya balang araw. Balang araw, ang alam niya, bubuhayin siya uli. Dahil alam niya na hindi siya nagkasala kay Amang Yahweh. Alam niya sa sarili niya na pinilit niyang gawin ang kalooban ng Ama. Hindi ba ganun din po tayo? Kung narinig natin ang patutuon ni Nanay Imbit, pinipilit ni Nanay Imbit sa kanyang edad, na huwag na siyang magkasala. Now, hihintayin ba natin yung edad ni Nanay Imbit at uubusin natin yung masasabi nating kabataan natin sa ating panahon at hihintayin natin na umabot tayo sa panahon ni Nanay Imbit bago natin isipin na tayo po ay magbalik loob sa Ama? Abay, tandaan po niyo yung sinasabi doon sa Kawikaan. Chapter 12 verse 1. Mangangaral should I say. Chapter 12 verse 1. Sabi niya, alalahanin mo ang panahon ng iyong kabataan. Na ikaw ay magsilbi kay Amang Yahweh. Tandaan po natin yon. Ang pagsisilbi daw natin, huwag natin hintayin. Yung punto na tayo ay nasa papalubog na ng araw, bago natin maalala na paglingkuran si Amang Yahweh. Sabi niya, kapag may kalakasan pa tayo, paglingkuran natin hanggang maaga. Dahil kapag natapos na yung kwento, wala na tayong kwento pang iba. Chapter 12, verse 1 ng Kawikaan. Mangangaral. Alalahanin mo rin naman ang iyong Elohim kailan? Sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Habang malakas ka pa at kaya mo pang gawin ang kalooban ng Ama, kaya mo pang mga saba, kaya mo pang gumawa ng mabuti, kaya mo pang ipagtanggol si Amang Yahweh, kaya mo pang ikasaba sa iyong mga mahal sa buhay, kaya mo pang gawin ang mga pinapagawa sa iyo ng Amang Yahweh, gawin mo pa, kapatid. Gabayan mo yung mga mahal mo sa buhay at magagawa mo. Bakit? Dahil kapag ikay matanda at nakaratay na sa banig, that will be it. Ano po? Hindi mo pinag-uusapan dito at the end of the day. Yung mga pinagpaguran natin. Yung mga tinulungan natin para makapag-aral sa kolehiyo. Yung mga pinagpatayon natin ng mga malalaking bahay. Yung mga ginawa natin mga trabaho tayo ng 24/7 para mayroon tayong maibangko doon sa bangko. Titingnan natin yung ating libreta di bangko, may laman. Mga kapatid ko, at the end of the day, hindi po yun tinatanong. Ano po? Kaya ang tanong sa iyong paglalakbay, anong ginawa mo, kapatid? Ikaw ba'y nagpayaman? Nagpundar ng kahit na anong gusto mong may pundar? Nagpatayo ka ng gusto mong may tayo? Maalala niyo sabi ni Solomon? Ako'y nagpundar ng napakarami. Yan ang sinabi ni Solomon, nagpagawa ko ng aking mga mansyon. Nagpagawa ko ng mga imbento na mga gawain para sa pag-iingat ng mga tao para mapadaling kanilang mga trabaho. Totoo, ng panahon ni Solomon. Pero sabi ni Solomon, at the end of the day, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tama po yun. Tama po yung sinabi ni Solomon. Sabi ni Solomon, puntahan natin ni Solomon sa kanyang salita sa aklat ng mga ngaral. Ecclesiastes. Ito, sabi niya. Mga ngaral chapter 1, verse 13. Inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ng lahat ng nagawa sa silong ng langit. Nung sabi ni Solomon, sa lahat ng mga ginawa ko sa silong ng langit. Pero anong sinabi ni Solomon? At the end of the day, ito ang sabi ni Solomon,
Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Ama sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Mahirap daw ito na ipinaunawa ng Ama sa tao. Yung pagpaguran ng tao ang lahat ng mga bagay, at the end of the day, walang kabuluhan. Now, para kanino itong mga sinabi ni Solomon? Sa mga hindi nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam na hindi ito titingnan at hindi ito ang pagbabatayan sa araw ng paghuhukom, ito daw ay malaking pagdamdam. Kahirapan daw ito sa tao. Bakit? Dahil alam daw ng Ama na ito'y hindi niya bibigyang pansin sa araw ng paghuhukom. Pero ito daw ang ginagawa ng mga tao na hindi nakakaunawa sa Kanya. Ito'y malaking pagdamdam. Sana hindi tayo kasama, ano? Doon, sa sinasabi. Doon sa aklat ni Solomon. Napuntahan natin dito sa aklat ng Hebro. Ito pa. Sa kanyang panahon, alam niyo po ba sa kanyang panahon for almost 175 years. Now, sino ba yung nabuhay ng 175 years? Sino kaya sa atin yung, sinong nakakaalala na siya ay nabuhay ng, I believe, 175 years? Sino kaya yon? Na nabuhay siya ng 175 years? Sino ba yung nabuhay ng 175 years? Na merong asawa na hindi nagkaanak pero nagkaanak at the end of the day? Si Abraham, ayan, ang galing. Si Abraham ay nabuhay ng 175 years kung hindi ako magkakamali. Pero alam niyo po ba na walang itinayong tahanan si Abraham? Wala po siyang itinayong tahanan. Nabuhay po si Abraham sa mga tent, sa mga tolda. Bakit? Dahil hindi sa lupa na ito yung kanyang sariling tahanan. Ang sabi niya, ako'y nakikipamayan lamang, ako'y manlalakbay lamang dito sa lupa. Yun ang sinabi ni Abraham. Puntahan natin dito sa aklat ng Hebro. Hebro chapter 11. Ayan, puntahan natin si Hebro chapter 11. Para malaman natin ang kwento ni Abraham na siyang pinili na maging ama ng mga nananampalataya. Aklat ng Hebro chapter 11 verse 18. Ito ang sabi. Hebrew 11 verse 8. Did I say 8? 18, 8. Ayan, sorry, 8. Naduling ako. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Now, ito po yung kwento ng tinawag ni Amang Yahweh si Abraham na umalis sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Now, sino sa atin ang lalayo sa kanyang mga mahal sa buhay? Na magiging, tayo ay malalayo sa mga kapatid natin sa laman, yung mga magulang natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga tito, tita, pamangkin, mga pinsan. Lalayo daw tayo sa kanila. Now, tayo ba ay may pagkakaiba kay Abraham? Wala po. Tayo din ay lumayo sa ating mga mahal sa buhay dahil hindi natin sila kasama sa pananampalataya. Wala pong pinag-iba tayo kay Abraham. Tayo ay naging kagalit ng mga mahal natin sa buhay? Yes. Dahil hindi nila tayo kasama kapag sila po ay may happening. Ano po? Bakit? Dahil hindi sila nananampalatayang katulad natin. Tayo din ay humiwalay sa ating mga mahal sa buhay. Ito'y ginawa din ni Abraham. Bagamat hindi natin alam kung ang pangako na pagpapalang pananampalataya ay mangyayari sa atin. Pero ano po? Tinanggap po natin yung kwento. Ano man po yung mangyari at the end of the day. Iniwan natin ang ating mga mahal sa buhay katulad na Abraham? Yes. Sa pananampalataya, siya naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa. At tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob at mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Saan tumira daw? Sa tolda. Bakit siya tumira sa tolda at hindi nagpatay ng kanyang sariling bahay? Dahil siya lamang daw po ay manlalakbay. Ang ibig sabihin ng manlalakbay ay hindi niya inaalintana kung ano yung maipupundar niya dito sa lupa. Bakit? Alam niya, at the end of the day, ano po?
aalis din siya sa lugar na iyon. Ang sinasabi dito mga kapatid, maging katulad tayo ni Abraham na hindi natin ilalagay yung ating kaisipan na this life will end in this earth. Yun pong sinasabi na kwento ni Abraham. Naisipin natin na ano man yung ating kinalalagyan, ano man yung ating istrata sa buhay sa araw pong ito, sa buhay na ito, in this life, hindi po ito pang matagalan. This is just temporary. Ano po? Kung tayo man po ay naghihirap sa buhay na ito, hindi po sana ito yung maging ending ng kwento na maging dahilan para bitiwan natin ang pananampalataya. Kung tayo man po ay may bagabag sa buhay in this life, sana hindi ito yung maging ending ng kwento. Ano po? Dahil hindi ito ang pangarap ng Ama sa atin. Meron siyang inihanda sa atin balang araw. Ano po? Kaya sabi dito na Abraham verse 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Ama. May alam si Abraham na at the end of the day, may inihanda ang Ama na kanyang magiging tahanan balang araw. Kaya hindi siya nagpatayo ng kanyang sariling tahanan. Bakit? Ang kanyang hinihintay ay yung tahanang ipapatayo ng ating Ama. Hindi ba yun ang sinabi din sa atin sa mga aralang narinig natin na ang kaharian ng Ama na nasa itaas ay bababa dito sa lupa na siyang magiging tirahan ng mga mapipili balang araw? Yun ang tirahan natin. Kaya wag nating ibuhos ang ating panahon, oras, at kaisipan sa buhay na ito. At mag-worry tayo sa buhay na ito. In this life, dahil ang buhay dito sa lupa ay hindi maikukumpara sa buhay na tatanggapin natin balang araw. Ano po? Tandaan niyo ang kwento. Ayon sa kwento, kanya-kanya tayo ng ligtas ng sariling kaluluwa. Tandaan niyo yung palaging kwento. Work at your own salvation with fear and trembling. Bakit? Dahil gustong malaman ng Ama kung sino sa atin ang talagang magsasakripisyo para sa kanyang pananampalataya. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ni John, chapter 12, verse 25. John, Yohanan, chapter 12, verse 25. Ang rabay mismo nagsalita nito, mga kapatid. Yohanan, chapter 12, verse 25. Ito po ang sabi. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Now, ano pong ibig sabihin nito? Pag iniibig daw po natin ang buhay natin dito sa lupa, at dahil iniibig natin ng higit doon sa ipinangako sa atin, gagawin daw natin ang ating magagawa para tayo ay mabuhay dito sa lupa. Yun ang sinasabi dito. So tayo maghahanap buhay 24/7 para mabuhay ang laman na ito. Ano po? Magkaroon ng kanyang tinatawag na progreso. Magkaroon ng tinatawag na peace. Magkaroon ng tinatawag na at ease. Lahat ng comfort ibibigay mo sa katawang ito. Bakit? Dahil ito ang iyong buhay dito sa lupa. At wala kang inaasahan na maliban dito. This is your life already. This is your share. Ano po? Kaya sabi ng rabay, kung ang iniibig mo ay ang buhay mo dito sa lupa, at the end of the day, mawawala. Parang kabaliktaran ano po? Ang ibig niyang sabihin kung pinagsusumakitan mo ang buhay na ito in this life, para tanggapin ang buhay dito sa sanlibutan in this life, sa araw ng paghuhukom, ang buhay na inalagaan mo dito sa lupa ay hindi ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Bakit? Mas pinagsumakitan mo ang buhay na in this life na bigay ng katawang physical na katawan kasi yung buhay na walang hanggan. Anong ibig niyang sabihin? Pinagpaguran mo na magkaroon ng asenso ang sarili mong personal na buhay kaysa doon sa buhay na ipinapangako ng Ama na gawin ng kanyang kalooban. Nagpakahirap ka sa paghahanap buhay para mayroon kang makain na maayos sa ibabaw ng inyong pagkainan. Mayroon kang maayos na mga pananamit. Lahat ng mga anik-anik sa buhay gusto mo bilhin. Bakit? Dahil gusto mong maramdaman yung sinasabing kapritsyo,
in this life. Ano po? Now, ito ba yung ipapamana natin din sa ating mga anak? Na sila ay tinuturuan natin para mabuhay in this life? May mga kapatid ko, maling aral ang itinuturo natin. Kung ang itinuturo lang natin sa ating mga anak ay kung paano mabuhay dito sa mundong ito, may mga kapatid ko, sayang ang kwento. Sayang yung pagkapili sa atin na maging magulang. Maalala niyo ang kwento kung bakit tayo pinili ng mga magulang last time? Pinili tayo, bakit? Katulad ng pagkapili kay Abraham. Dahil ipapaunawa daw natin sa ating mga anak ang salita ng Ama, ang kanyang kalooban at ang kanyang mga kautusan. Yun ang dahilan kung bakit pinili tayo maging magulang ng ating mga anak. Pero kung ang itinuturo natin, lahat tinuro na natin maliban doon sa sinasabi ng ating Ama na ituturo natin sa kanila. Abay mga kapatid ko, sayang ang pagkapili sa atin. Mabubuhay sila in this life with ease. Mabubuhay sila ng maayos in this life. Hindi sila maghihirap in this life. Pinag-aral natin sila in this life. Mabubuhay sila ng maayos in this life. May kapatid ko, hindi ko sinasabi na huwag mo silang turuan. Ang sinasabi ko, huwag lang ito ang maging batayan mo para bigyan sila ng mga aral in this life. Dahil kung ikaw ay nagkulang sa buhay na walang hanggan na dapat nilang makamtan balang araw, at nasabi ng rabay, ang sino mang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito, meaning yung buhay na walang hanggan ang mawawala sa iyo. Pero ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niya on sa buhay na walang. Pero yung hindi inaalintana kung ano man ang kanyang maging buhay in this life, hindi niya inaalintana kung meron siyang may pundar. Hindi niya inaalintana kung ano man yung kanyang kalalagyan sa estado sa buhay. Hindi niya inaalintana kung siya may nakapagtayo ng mansyon o bahay kubo. Hindi niya tinitignan kung meron siyang pera sa bangko o wala. Ang importante, siya ay kumakain ng maayos. At hindi niya kinakalimutan magpasalamat kay Amang Yahweh bawat oras na siya po'y dudulog sa hapagkainan. Hindi po itatanong kung ikaw ay nag-uulam ng karne o kaya gulay. Hindi tinatanong kung ikaw ay may mansyon o may bahay kubo. At the end of the day, ang tanong ikaw ba'y gumawa sa kalooban ng Ama na nagbigay sa iyo ng buhay para ikaw ay bigyan ng kanyang buhay na walang hanggan balang araw? Yun ang tanong balang araw, mga kapatid ko. Kaya tayong naglalakbay lamang dito sa lupa, dapat nating malaman ng kwento, lahat ng mga ipinundar natin dito sa lupa ay hindi ibibilang sa araw ng paghuhukom. Tandaan nyo palagi ang kwento. Ano po? Dahil kung ibibilang yung mga naipundar natin dito sa lupa, abay, kawawa tayo. Dahil sa anong sabi ni Saulo, tayo ang pinakakahabag-habag. Ano po? Tayo ang pinakakahabag-habag. Kaya laging tinatanong sa akin kung ako'y pag-uwi na sa Pilipinas, magpapatayo ba ako ng aking mansyon? Sabi ko, hindi ako magpapatayo ng mansyon. Sabi ko, kubo-kubo, I guess. Aanin ko yung mansyon. At the end of the day, hindi ko naman madadala pagpantay ng aking mga paa. Ano po? Yun po yung kwento. Ano po? Anong binasa ko kanina? 25? Basahin ko sa 26. 26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin at sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tayo maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ang sino daw maglingkod sa rabay? Paano maglilingkod sa rabay? Gawin ang kanyang kalooban. Paano gawin ang kanyang kalooban? Mahalin mong mga nangangailangan. Gawin mo ang kanyang kautusan. So instead na kayo sana magpatayo ng mansyon, abay mga kapatid ko, kung may nangangailangan, tumulong kayo kung meron. Ano po? Huwag niyong pagkaitan yung mga nangangailangan. Lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya na kapag naririnig nyo o nakita nyo yung kwento, pag may maitutulong kayo, magbigay kayo kahit kunti. Pag humingi sila ng panalangin, ibigay nyo ang panalangin na hinihingi nila. Baka sakali, sa panalangin mo, manirig ng rabay kung gaano mo siya kamahal, kung gaano ka nag-aalala sa kapatid, dinggin ng rabay ang panalangin mo at gumaling yung kapatid. Ano po?
Yun ang tuntunin natin dahil sinasabi nga, ang umibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa buong kautusan. At ang mga propeta. Yun ang binabasa palagi ni Deacon Alex. Ano po? Huwag nating gawing misyon sa ating buhay na magpatayo ng mga mansyon o magpundar ng kung anumang mga bagay na at the end of the day na magiging dahilan ng pagkalimot natin kay Amang Yahweh. Now, hindi ko sinasabi na huwag mong gawin. Ang sinasabi ng ating rabbi, gawin mo kung gusto mong gawin, pero huwag mong kalimutan yung kalooban ng Ama. Yun ang sinasabi, kaya anong sabi ng rabbi? 6 na araw sa'yo. Di ba yun ang sinabi ng rabbi? 6 na araw ang binigay sa tao. May freedom ang tao para gawin ang kanyang kalooban. Magpakasaya ka, tao, yes, magpakasaya ka. Bakit hindi? Ibinigay ng Ama ang 6 na araw sa tao. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa 6 na araw. Huwag mong kalilimutan ng Ama sa 6 na araw daw. And then sa pang-7 araw, ibuhos mo ang puso mo sa pang-7 araw. Yun ang sinasabi ng Ama. Gawin niyo mga tao ang gusto niyong gawin sa loob ng 6 na araw. Pero huwag niyo akong kalimutan para hindi kayo magkasala. Yun ang kabuuan ng pagkakalikha ng araw. Ano po? Yung 6 na araw na binigay sa atin, gawin daw natin ang ating maibigan, pero huwag nating kalimutan si Amang Yahweh. And then, yung 7, ibigay natin ng buo kay Amang Yahweh. Yun ang hinihingi ng Ama sa atin. Hindi pinagbabawal ng Ama na tayo po'y magpundar, hindi pinagbabawal ng Ama na tayo magsaya, hindi po niya pinagbabawal ang gawa ng ating mga kamay. Wala kayong mababasang ganun. Ang sinasabi lamang ng Ama, wag ito ang maging dahilan para kalimutan mo si Amang Yahweh. Yun ang pinagbabawal niya sa iyo. Nauubusin mo ang panahon mo at kalilimutan mo si Amang Yahweh. Yun ang pinagbabawal sa iyo. Ano po? Lucas chapter 14. Lucas 14 verse 27. Lucas 14:27. Ito ang sagdag pa ng ating rabay. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling pamatok at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ouch! Mga kapatid ko. Ang hindi raw magdadala ng kanyang sariling pamatok, meaning kapag hindi natin kayang indain ang anumang mga ibibigay at ipapataw ng rabay sa atin on this life, at tayo ay laging nagrereklamo, laging umaangal. Lagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba? Bakit si kapatid na ganito, kung tutusin, parang mas marami pa akong nagawa kaya sa kanya, pero siya parang hindi siya nag-aalala. Parang wala siyang problema. Kapatid kong magkaiba kayo. Dahil iba ang iniisip mo, maaari, iba naman ang iniisip ng kapatid na sinasabi mo. At ang tanging Ama lamang nakakaalam kung alin sa inyong dalawa ang mayroong busilak na puso. Hindi mo alam ang puso ng tao, kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo pwedeng ikumpara ang gawa mo sa iba. Bakit? Baka ibang iniisip mong dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. At iba naman ang iniisip ng isang mong kapatid kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Ano po? Tignan natin ang kwento. Ano po? Yung pamatok na ibinigay sa atin ng rabbi, tandaan niyo ang kwentong sabi ng rabbi, ito'y magaan. Ano po? Ito'y magaan na pamatok. Ibig sabihin hindi ito magiging balakid sa iyo para gawin yung mga gusto mo sa buhay na gusto mong maging masaya. Hindi ito magiging balakid. Dahil tandaan mo ang kwento sinasabi ng rabbi, ang pagpapala ng rabbi ay ibibigay niya sa iyo. Bakit hindi? Nasulat, hanapin mo muna ang kaligayahan saan? Hanapin mo yung kaligayahan sa rabbi. Hanapin mo yung kaligayahan kay Amang Yahweh. In the end of the day. At ibibigay niya sa iyo ang alin? Ang nasa ng iyong puso. Ang nasa ng iyong puso, kung gusto mo na maging masaya, ibibigay ng Ama sa iyo ito. Gusto mo ng tinatawag na fulfillment in life, ibibigay ng Ama sa iyo ito. Ang tanong, gawin mo muna yung una, hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh.
Hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh. At alam po ninyo, hindi mababatay sa ang fulfillment ng tao ay hindi sa taas ng pinag-aralan, hindi sa naabot ng mga mahal sa buhay, hindi sa mga naipundar, hindi sa mga nabibili o hindi sa mga material na bagay. The fulfillment in life ay nasa puso. Kung kayo po ay payapa, wala kayong alalahanin sa buhay, wala kayong agam-agam at wala kayong pinagsisisihan sa buhay, bagamat wala kayong naipundar, napakapalad po ninyo. Kayo ang mapalad. Bakit? Hindi ninyo inaalintana ang anumang nasa paligid ninyo at kayo ay may peace. Kayo ay payapa. Kayo ay walang inaalala. Gaano man karaming inyong mga anak, gaano man karaming inyong mga mahal sa buhay, wala kayong inaalala ni isa man sa kanila. Bakit? Dahil ibinigay mo na ang lahat ng iyong mga kabalisahan kay Amang Yahweh at ang nasa iyo ay ang kanyang kapayapaan na hindi mauunawaan ng tao. Kaya nagtatanong ka kung minsan, bakit si kapatid na ganito parang at peace palagi, maski na ang daming mga bumabagabag sa kanya. That is peace na hindi maunawaan ng tao. Bakit? Ito'y galing kay Amang Yahweh. Napakapalad mo, kapatid. Ibig sabihin ni talagang naipaunawas na sa iyo ng Ama na anumang nangyayari dito sa lupa ay hindi may kukumpara sa buhay na ibibigay sa iyo balang araw. Ano po? That is peace na galing kay Amang Yahweh. Ano po? Ano man ang dumating sa iyo, hindi ka nag-aalala. Bakit? Nasa iyo ang kapayapaan ni Amang Yahweh. Dahil kilala mo kung sino si Amang Yahweh sa puso mo. He is in control. Ano po? Kung yun ang ating makukuha sa ating buhay in this life, abay mga kapatid ko, sigurado, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan balang araw. Dahil alam po ninyong dahilan kung bakit tayo ay nakakalimot kay Amang Yahweh, kapag tayo po'y nababagabag. Kapag hindi po at peace ang ating sarili at nagtitiwala kay Amang Yahweh, doon po tayo nakakagawa ng kasalanan. Dahil binabagabag tayo ng anumang mga bagay na siyang bumabagabag sa ating puso. Ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga apo, ang ating mga kinabubuhay, ang ating kapaligiran, ang ating kalusugan, ang ating mga pera sa bangko, ang ating mga tahanan, ang ating mga babayaring mga bills, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang. Lahat ito bumabagabag sa iyo. Abay kapatid ko, sila ang magiging dahilan kaya ka makakalimot kay Amang Yahweh. Bakit? Wala sa iyo ang kanyang kapayapaan. Wala kang pinag-iba sa mga manlalakbay na narito sa ibabaw ng lupa dahil hindi mo kilala kung sino si Amang Yahweh sa iyong buhay. Huwag naman sana. No po? Kaya sabi dito sa unang Tesalonica chapter 3 verse 3. Unang Tesalonica chapter 3 verse 3. Ang sabi niya kanina, pangkuin mo yung pamatok, sabi niya, anumang mga bagabag na dumating sa iyo, dapat hindi ka maging apektado. Kaya sabi niya dito, unang Tesalonica chapter 3 verse 3, ito ang sabi, upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito. Huwag ka daw mababagabag. Bakit? Okay, ulitin ko kapatid. Lahat ng nararanasan mo dito sa lupa, lahat ng mga ipinaparamdam sa iyo dito sa lupa, at the end of the day, ano po, ito'y hindi magtatagal. Ito'y panandalian lamang. Tayo'y nanlalakbay lamang dito sa lupa. Kaya wag ang buhay na ito ang bumagabag sa iyo para kalimutan mo yung pananampalataya. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa mga bagay na ito. Pinili daw tayo. Sabi ni Saulo sa mga taga-Tesalonica na mga hindi, yung mga hindi pa tuluyang nakakaunawa, gayahin nyo kami, sabi ni Saulo, ano man yung mga bagabag na naranasan nyo, naranasan na rin namin. Dahil dito tayo itinalaga. Bakit? Tandaan nyo palagi mga kapatid ko, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas
Kung hindi magiging ganito ang buhay natin in this life, abay mga kapatid ko, hindi sana isinulat ang katagang yun. Sa Mateo 24 verse 13, hindi sana isinulat yun. Kung hindi tayo itinalaga dahil doon sa salitang yun. Kaya kung kayo ay umiiyak, may mga kapatid ko, sabi nga ni Apostol Santiago, kapag kayo ay umiiyak, magpasalamat kayo. Bakit? Dahil natupad sa inyo ang salita ng ating rabay na kayo ay inihanda sa ganitong mga pagkakataon. Mapalad daw tayo kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, bagamat kung minsan, iniiyak natin. Pero at the end of the day, mapalad pa rin tayo at the end of the day. Dahil iyon ang pagkapili sa atin. Ano po? Verse 4, sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian, gaya nga na nangyayari at nalalaman ninyo. Sinabi namin sa inyo, sabi ni Saulo, na kami nagbabata ng mga kabagabagan. Pero hindi namin ito iniinda. Hindi namin ito inaalala. Bakit? Ito'y panandalian lamang. Kami ay manlalakbay lamang, kaya ginagawa namin ang aming magagawa in this life bago namin ipikit ang aming mga mata. Yun ang kwento ng mga apostol. Now, hindi ba ganun din ang kwento natin? Ginagawa natin ang ating magagawa na nakikita ng ating mga anak, na nakikita ng ating mga apo. Bakit? Upang at the end of the day, meron silang maunawa ang kwento at meron silang maging halimbawa balang araw. Ano po? Na meron silang bahagi balang araw. Tito, chapter 1, verse 2. Tito 1 and 2. Ito. Sa pag-asa na buhay, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Ama, na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang buhay daw na walang hanggan, mga kapatid ko, ay totoo. Hindi kwentong kutsero. Bakit? Sino ang nangako? Ipinangako ng Ama na gumawa ng langit at lupa. Hindi daw po kwentong kutsero ang buhay na walang hanggan. Totoo ang nagkwento na may buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay binibigyan ng rabay ng aral na tayo ay nakikipamayan lamang in this life para maunawaan natin ang kwento na anuman yung nangyayari sa ating panahon, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo at the end of the day. Hindi natin magiging sagutin ang kanilang kaluluwa kung ginagawa natin ang kalooban ng Ama. Sasagutin nila ang kanilang kaluluwa balang araw. Bakit? Dahil nasulat na gawin natin ang ating sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Gawin natin yung ating magagawa. Pero at the end of the day, huwag nating gawing dahilan ang ating hindi pagkakaroon ng kapayapaan dahil sa kanila. Tandaan niyo ang kwento. Namatay din ang rabay para sa kanila. Hindi ikaw ang nagbubo ng dugo para sa kanila. Kung mahal mong yung mga mahal sa buhay, hindi ba sila mas mahal ng ating Amang nasa langit dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa kanila din? Okay, kapatid ko, huwag ang mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga hindi nananampalataya, ang maging dahilan para ikaw ay panghinaan ng loob. Dahil sayang ang pakikipamayan mo dito sa lupa kung mawawalan yung kaluluwa. Pangalawang Pedro, chapter 2. Pangalawang Pedro, chapter 2. Pangalawang Pedro, chapter 1. Pangalawang Pedro, chapter 1, verse 13. Pangalawang Pedro, chapter 1, verse 13. Itong sabi ni Apostol Pedro, at inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito habang ako'y buhay at nasa tabernakulo ng mortal na katawan. Ito ang sabi ni Pedro, kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Habang ako'y narito pa sa lupa, sabi ni Pedro, ipapaalala ko sa inyo ang pananampalataya ng rabay. Ibig sabihin, ginagawa ni Pedro ang gawain ng isang tunay na nananampalataya. Ito ang pwede natin gawin. Ang gawin natin ng buhay ng pananampalataya. Ibuhay natin ang pananampalataya. Hindi katulad ng mga hindi
naliwanagan na wala silang alam kundi ang buhay in this life only. Hindi nila pinapangarap yung buhay na walang hanggan. Kaya ibinubuhos nila ang kanilang panahon dito sa mundong ito. Sa kanilang mga sariling kalayawan. At kinalimutan nila ang Elohim na gumawa sa kanila na magbibigay ng buhay na walang hanggan balang araw. Nakalimutan nila ang kwento na ang tao ay mamamatay minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ano po? 14, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghihiwalay ko sa aking tabernakulo. Anong sabi ni Pedro? Mamamatay na ako. At nararamdaman ko, sabi ni Pedro, na malapit na akong mamatay. Gaya ng ipinahihiwatig sa akin ng rabay nating Yaso Mesaya. Pero anong sabi niya? Pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Maalala nyo, you will remember me. Yung susunod nating aral ano ang maaalala kaya sa akin pagkamatay ko? Yung susunod na kwento ng ating rabay. How do I want to be remembered? Ano ang aking gustong maalala sa akin? Ano po? Paano ba natin ipapaalala sa ating paano tayo maaalala ng ating mga mahal sa buhay? Anong sabi ni Pedro? Malapit na akong mamatay. Pero sa maikling buhay ko dito sa lupa, sabi ni Pedro, kikilusin ko kayo na gawin ng pananampalataya. Para maski pag namatay na ako, sabi ni Pedro, maaalala nyo na may ginawa akong mabuti para sa rabay. Yun ang sinasabi ni Pedro. Sa kanyang pakikipamayan dito sa lupa, may nagawa ba si Pedro na kabutihan sa kanyang kapwa? Yes! Ginawa niya ito para sa rabay. Hindi niya ginawa para sa kanyang sarili. Ginawa niya ito para sa rabay. Kaya sa ating panahon, mga kapatid ko, itatanong din tayo ng rabay at the end of the day, kung ang ginawa ba natin ay para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, o para sa rabay. Now, tandaan niyo ang kwento. Ang ginawa nating kabutihan para sa ating mga mahal sa buhay ay hindi kasama sa kwento. Bakit? Ang rabay mismo ang nagsabi, ang mga makasalanan ay pwede rin nilang mahalin ang mga nagmamahal sa kanila. Anong pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Wala. Wala tayong pinagkaiba. Balikan nyo ang kwento nung panahon ng mga Israelita. Yung mga bayang sinakop nila, yung mga Amonita, yung mga Amoreo, yung mga Jebuseo, hindi ba sila yung mga asensadong mga syudad? Yes. Mga mahal nila yung kanilang mga asawa at mga anak? Yes. Pero sila yung nilupil ni Amang Yahweh. Now, kung ganun din ang gagawin natin, anong pagkakaiba natin sa kanila? Kung mamahalin lang natin yung mga mahal natin sa buhay, ito ba'y kasama doon sa ibibilang ni Amang Yahweh ng kabutihan balang araw? I believe no. I believe no. Bakit? Dahil ito rin ay pwedeng gawin ng mga makasalanan na hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Pwede nilang gawin yun. Anong pagkakaiba natin? Yung pagkakaiba natin ay ginagawa natin ng mga bagay na ito para ituro sa kanila ang mga salita ni Amang Yahweh. At gawan ng mabuti yung mga hindi natin mga mahal sa buhay. Yung mga kasampalatayanan natin na hindi sila related sa dugo, pero sila ay related sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Iyon ang ating pagkakakilanlan sa kanila. Ano po? Ibig sabihin yung pagpapalang para sa iyo, hindi lang para sa pamilya mo, kundi extended sa asemblya ng ating rabay na ito'y nilikom niya ng mga kapatiran para gawin ng kanyang kalooban. Kaya sabi ni Saulo, kikilusin ko kayo dahil gagawin ko ang kalooban ng Ama para makita ninyo kung paano ibuhay ang pananampalataya. Ano po? Roma chapter 8 verse 28, ito yung palagi nating sinasabi. Na anuman yung nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Ama. Roma chapter 8 verse 28, sabi na nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sama sa makatwid bagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng nangyayari sa atin
kung nagtitiwala tayo sa ating Ama na gumawa sa atin, na lumikha sa atin at gumawa ng langit at lupa, lahat ng pangyayari sa ating buhay, one way or the other, ginawa niya or pinahintulutan niya. Bagamat hindi natin alam ang kwento kung anong magiging ending, pero ako nananampalataya na at the end of the day, magiging maganda yung ending. Ano po? Magiging magandang ending. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 15 and 16. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, sabi ni Saulo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpapasagana sa pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng ano? Ng Ama. Tandaan nyo palagi mga kapatid ko, in everything that we do, sana niluluwalhati natin ang ating Ama na gumawa sa atin. Siya ang nagbigay ng ating kapusoan para gawin ang isang bagay. Kaya pasalamatan natin siya always. Ano man yung nangyayari sa atin sa araw-araw, magpasalamat tayo kay Amang Yahweh. Kanina nga lang panayang pasalamat ko kay Amang Yahweh. Bakit? Inaantok ako kanina habang nagdadrive ako para sunduin ang aming bunso. Muntik-muntikan na ako, halos hindi ko na malayan, tumigil na pala ako sa gitna ng kalsada. Split seconds. Dahil traffic. Naipikit kong mata ko. Nung gumising ako, malayo na yung sakyan na nasa harapan ko. Kaya, mga kapatid ko, hindi matatawaran ang pagmamahal ng Ama sa atin na nagbibigyan ng pagpapaalang kaligtasan araw-araw. Kaya nga, hindi kami naghihimagod. Anong sabi ni Saulo? Hindi kami nakakalimot, hindi kami napapagod. Bagamat kami nakikipamayan lamang in this life dahil ang buhay namin ay hindi lamang dito sa lupa. May pangarap kami na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Saulo. Kaya hindi kami nanghihimagod. Hindi ako napapagod, sabi ni Saulo. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Tumatanda kami, sabi ni Saulo. Nanghihina kami, sabi ni Saulo, pero hindi kami napapagod. Meaning hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ano po? Ganon din tayo. Gawin natin ang ating magagawa sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Huwag kayong manghimagod. Ano po? Gawin ninyo yung magagawa. Gawin ninyo alang-alang sa ikararangal ng ating Rabbi Yeshua. Sabi ko nga sa inyo palagi, gawin natin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman kay Amang Yahweh. Ginagawa natin ang isang bagay para kay Amang Yahweh. Ginagawa natin ang isang bagay para sa ating Rabbi Yeshua. Ano po? Hindi para sa ating sarili. Verse 18. No, verse 17 verse 17. No. Yeah, verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian nasa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Wow! Anong sabi ni Saulo? Sapagkat ang aming maagang kapighatian nasa sandali lamang. Ano man daw yung bagabag na naranasan ni Saulo, ito hindi magtatagal. Ano man yung mga bagabag natin, mga kapatid ko, bagabag sa mahal sa buhay, sa asawa, sa mga anak, sa mga apo. Sabi ni Saulo, hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Ano po? Samantalang kami ay nagsisitingin saan? Hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. So lahat daw na nakikita natin dito sa lupa, may ending. Now, alam natin ang kwento, susunugin sa apoy balang araw. Pero ang mga bagay na hindi nakikita, sabi ni Saulo, ay walang hanggan. Yung hindi daw natin nakikita, alin ang mga bagay na hindi pa natin nakikita? Yung kaharian ni Amang Yahweh. Yung buhay na walang hanggan. Nakita na ba natin? Hindi pa po. Yun ang walang hanggan. Tayo po'y nakikipamayan lamang. Ano po, tandaan yung kwento? Nakikipamayan lang tayo dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Kaya sabi dito sa John chapter 14 verse 3.
John chapter 14 verse 3. Ito ang sinabi ng rabbi para maniwala kayo na ang buhay natin in this world, dito sa mundong ibabaw, hindi pang matagalan. Temporary lamang. Ha? Dahil ito ang sabi ng rabbi. John chapter 14 verse 3. 14 verse 3. Ito ang sabi ng rabbi. Itatas ko sa verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Marami, ito yung sinasabi ni Saulo na hindi nakikita ng mga mata. Kaya sabi ng rabbi, maraming silid doon sa bahay ng aking ama. Ako'y paroroon para ipaghanda ko kayo. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, anong sabi ng rabbi? Muli akong paririto. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang reason kung bakit ang rabbi ay bumalik uli sa kalangitan, para ipaghanda daw tayo ng matitirhan balang araw. Yun ang sinasabi ni Saulo na hindi nakikita ng mga mata. Yun ang mananatili forever. Yung mga nakikita natin dito sa kapaligiran, yung mga naipundar ng mga tao, at yung naipundar mo na kasama, mawawala daw yan balang araw. Susunugin sa apoy ayon sa kwento. Pero yung ginawa natin, nakabutihan sa ating kapwa, alang-alang sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua, yun ang mananatili. Yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nasulat. Ang gawa natin, ang huhukuman balang araw. At kung ito'y ginawa natin ayon sa pananampalataya, then, ito ang ating magiging premyo balang araw na siyang bibigyan diin ng ating amang Yahweh sa kanyang paghuhukom. Ang mga ginawa ng ating mga kamay, alang-alang sa kapurihan ng ating amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9, sabi niya, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mga mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Ama. Ano yung inihanda ng ating Ama? Yung sinasabi ng rabbi, na tahanang mga silid na titirhan natin balang araw. Kanino inihanda? Sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid ko, pinili tayo para dito. Tayo ay nakikipamayan lamang. Huwag niyong gawing seryoso ang inyong mga alalahanin sa buhay na kayo ay mawawalan ng pagkatulog, na kayo ay hindi mapapanuto, na kayo ay umiiyak araw-araw dahil sa kabagabagan. Sabi mga kapatid ko, sayang ang pagkakataon na ibinigyan ng rabbi dito sa atin sa lupa para patunayan na tayo ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Tandaan nyo, sabi na dito sa Mateo 25 verse 34, huling talata na natin. Kasama kaya tayo dito balang araw? Mateo 25 verse 34. I pray na sana kasama tayo sa pagsasabihan nito balang araw. 25:34. Sabi dito sa 25:34, kung magkagayon, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan. Now, itatas kong pagbasa sino yung mga nasa kanan. Ano po? Verse 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Now, anong pagkakaiba ng tupa sa kakambing? Yung tupa, ano po? Masunurin. Kung anong sinasabi ng pastol, yun ang kanyang ginagawa. At sino ang ating pastol? Ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sino naman yung mga kambing? Ay, sila yung mga mahirap. Mahirap gumawa sa pinapagawa ng pastol. Sila yung mahirap hubugin.
Sila yung mga pasaway. Sila yung mga matigas ang ulo. Alam nilang kalooban ng rabay, pero hindi nila ginagawa. Alam nilang kagustuhan ng kanilang pastol, pero hindi sila nagpapanuto sa pastol. Now, alin tayo rito mga kapatid? Yung kambing o yung tupa? Ako, ang aking asawa, ang aming mga anak at lahat ng aming mga magiging apo balang araw, pipiliin namin maging tupa. Kayo, ang mamimili kung gusto nyo maging kambing, sana huwag. Bakit? Anong gagawin sa tupa? Eto, 34. Kung magkagayon, sasabihin ng hari. Sino yung hari? Ang ating amang Yahweh, na nangasa kanyang kanan. Sino mga nasa kanan? Yung mga tupa. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Yung hari pala rito, dahil sinabi niyang ama, so meaning yung hari dito na binabanggit, ay ang ating Rabbi Yeshua. Kaya sabi niya, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Bakit? Anong gagawin niya sa mga tupa? Manahin ninyo ang kahariang hinihanda sa inyo. Buhat ng alin? Buhat ng itatag ang sanlibutan. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Tayo daw yung gumawa ng kalooban ng Ama. Tayo ang nagmahal sa ating mga kapatiran. Tayo ang nagmahal sa mga nangangailangan at tayo nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan kung mayroon tayo. Tayo ang mga nagbibigay sa mga pangangailangan ng mga kapatiran na walang-wala. Tayo ang nagbibigay at gumagawa sa kalooban ng Ama. Ginagawa natin to hindi para sa atin sarili. Hindi para sa ating sariling, yung tinatawag na fame o kasikatan o para masabi lang na tayo ay gumawa ng mabuti. Hindi. Ginagawa natin ito para sa kadakilaan, at pagpupuri at kaluwalhatian ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. Ano man po yung bagabag natin sa buhay na ito, mga kapatid ko, tandaan ninyo, tayo po'y nakikipamayan lamang. Lahat ng ating mga pinagpapaguran, maliban sa pagganap sa kalooban ng ating amang nasa langit, ay mawawala po siya balang araw. Ang mananatili lamang po ay ang gawa natin ayon sa pananampalataya. Yung mga ginawa natin ayon sa kadakilaan ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi sa ating pansariling kapakanan o pansariling fame o karangalan. Ito'y dahil sa karangalan ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya ginagawa natin ang mga bagay na nakakabuti sa ating kapwa. At ito'y kautusan ng ating Rabbi na sinasabi, mahalin mo si Amang Yahweh ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. Gawin mo ang kanyang kalooban. Mahalin mong yung kapwa, katulad ng iyong sarili. Mga kapatid ko, dito nababatay ang lahat ng kautusan at ng mga propeta. Hallelujah. Ito po ang lesson ng ating Rabbi. Nawa, tayo po ay natuto na anuman po yung ating mga kinalalagyan, na estrata sa buhay sa ngayon, anuman yung ating mga kabagabagan, anuman yung ating mga nararanasang mga suliranin. Mga kapatid ko, huwag ito yung maging dahilan para panghinayangan na kayo ay mag-worry at makalimutan ninyo na may Amang Yahweh. Huwag niyong panghinayangan yung panahon na kayo po ay magmukmuk sa isang lugar at umiyak lang ng umiyak. Mga kapatid ko, ito'y inihanda para sa atin. Para malaman natin at the end of the day, kung sino sa atin ang magmamana ng tunay na tunay na pananampalataya. Ito yung sinasabi natin, na ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hallelujah. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito po ang kanyang aral, mga kapatid. And I pray na tayo po'y may natutunan. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah.